Boy Bibo. Hanggat may nakikinig, hindi titikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping ako yung pinagpalit, pero di yun masakit. Yes, friend, ano ang gagawin mo kapag isang umaga nagising at napagtanto mo na hindi na pala ikaw ang mahal niya? Ay, naku, kung ako yan, hindi na lang ako gigising. Hindi ako gigising hanggat hindi ako ulit ang paborito mong nilalambing. Ay, nako, pero may mga ganyan talagang nangyayari, no? Iba't iba talaga ang uri ng tao. Diyan natin mapapatunayan na may iba't iba tayo ng pamamaraan. Kung paano tayo babangon, kung paano natin haharapin yung pangloloko na ginawa sa atin. At ngayong gabi nga, ito ay usapan para sa mga niloko pero hindi na masyadong nasaktan, hindi na masyadong nagulat, yung mga taong idinaan na lang ang lahat sa pagkibit balikat. Wala eh, ano ba ang gagawin? Niloko mo ako, iiwan mo na ako, ipagpapalit mo na ako sa ibang tao. Anong gagawin ko? Hahabulin pa ba kita? Ano ako, aso? No. Bulati ako, gagapangin kita. Charot lang. Oy, pero nangyayari yun ha. Baka naman sabihin nyo, pwede ba yun, B-Boy Bibo? May ganun bang klase ng tao? Na matapos kang lokohin, matapos kang ipagpalit, hindi ka nalulungkot, hindi ka nasasaktan, hindi ka galit? Oo, te, may ganun. Yung mga hindi OA katulad mo. Hindi naman kasi sila katulad mo na ginawang personality yung nakaraan mo. Diba? Move on din, te. Hindi yung lahat ng bagay feeling mo naaalala ka pa rin ng ex mo or tungkol sa ex mo. Hindi sa'yo umiikot ang mundo. Inaway siya. Kaya nga, diba, mas mainam na intindihin natin yung mga taong niloko, yung mga taong pinagpalit, pero hindi naman daw masakit. But that doesn't mean na hindi sila nagmahal ng totoo. Na hindi sila masyado or todo-todong apektado. Yes, at some part of their heart, for sure nasaktan yan. Hindi man yung sakit na ine-expect ng karamihan sa paligid niya, hindi man yung sakit na talagang halos ikamatay niya, pero kahit papano may kirot, may konting hapdi. Yung kahit inaasahan niya na posible yung mangyari at yun talaga ang kahihinat na ng relasyon nila, kahit nakapaghanda na siya, merong pa ring pitik, diba? Merong pa ring konting katiting na ouch, aray, medyo masakit yun. Diba? Hindi pwedeng totally walang mararamdaman or totally manhid siya. Pero, hindi gaanong masakit. Pinagpalit pero hindi naman daw masakit. Daw, diba? We'll never know kung ano ba ang kahulugan ng sakit para sa kanya, kung ano ba ang level ng pain tolerance niya. But first, we have to understand, gayon pa man, kahit sa pananaw nila or ang pinipilit nila or ang pinaninindigan at pinaniniwalaan nila ay hindi sila nasaktan, we have to remember na tao lang din sila. Baka kasi akala natin, wow, strong. Wow, di tinatablahan. Wow, hindi nasasaktan. Hindi yun ganon. Again, hindi sila manhid. Nakaramdam sila ng sakit, pero nasanay na lang sila. For sure, may sakit, may kurot, may butil ng luha, pero yung mga bagay na yun, mas pinili na lang nilang hindi ipakita.
Kasi para saan pa nga ba, di ba? Para malugmok? Para mas magmukhang kawawa? I mean, hindi naman sign ng pagiging kaawa-awa, kahabag-habag yung taong umiiyak dahil nasaktan. I mean, don't get me wrong, hindi kayo mga weak people. In fact, it is a sign of strength. 'Di ba yung pinapakita mo, yung totoong nararamdaman mo. But still, technically, kung iisipin, sino nga ba yung totoong kawawa? Yung niloko ba o yung nagloko? Yun bang nagmahal ng hindi totoo? O nagmahal ng totoo at seryoso? Kaya mga yes friend, remember, when you experience a lover who happens to be a cheater, you must pick up yourself stronger. Tatagalugin ko, tandaan ninyo, na kung sakali man na kayo ay mapunta sa isang tao na manloloko, dapat mas maging matapang kayo. Bumangon kayo ng mas malakas sa inaasahan nila. At dapat kapag bumangon kayo, kilala nyo pa rin kung sino ang sarili ninyo. Isa yun sa bagay na hindi dapat mawala. Yung identity mo as a human being, yung individuality mo. Na hindi porket iniwan ka ng isang tao, wala ka na, no one ka na. Hindi ganon. And, huwag kang magmamakaawa. Kasi iisipin niya na, okay lang pala na lokohin siya. Okay lang pala na magloko siya kasi at the end of the day, ikaw pa rin naman yung maghahabol sa kanya. I mean, yes, sabihin na natin, for the sake of love. Dahil mahal mo yung tao. Gagawin mo lahat ng paraan para muli mo siyang makuha, muli mo siyang mapanalunan. Pero hanggang kailan yan? Hanggang saan yan? Ano ang garantesiya na muli kanyang babalikan? Kasi kung wala na, kung pinagduduldulan na sa pagmumukha mo, harap-harapan, wala ng respeto, pinapakita niya sa'yo na wala na siyang pagmamahal na natitira at may napili na siyang ibang tao, tingin mo worth it pang habulin siya? Tingin mo, kapaki-pakinabang pa kung magmamakaawa ka sa kanya? Hindi na. Wala nang saysay yun. Buo na ang loob niya. Kumbaga, mas palalakihin mo lang lalo yung ulo niya. So para sa akin, ang mas dapat mong gawin, act like nothing happened. So be it. Nangyari ang nangyari. Okay, niloko mo ko. So what? Wow, ganda. Ganun dapat, di ba? Pang teleserye ang laban. Loko mo ko? Go, palitan kita ng 7. Tapang. Oo, kapag dumating yung time na malaman mo na ang totoo, na matagal ka na palang niloloko, hayaan mo siyang pumili. Give that person the liberty to choose. Kung yung pinagpalit niya ba sa'yo, o tatakbo siya pabalik sa'yo. Pero no matter what, ano't ano pa man, regardless kung ano at sino ang piliin niya, ikaw ang may hawak ng desisyon. Ikaw ang huling pipili, ikaw ang may huling say. Piliin mo ang sarili mo. May choice ka rin dito. So bottom line, para sa mga nasa relasyon, sikapin yung maging matatag, sikapin yung pinaka matapang na bersyon ng inyong sarili para sa inyong dalawa. Tandaan nyo, hindi porket pinag-isa kayo ng pagmamahalan ninyo, hindi porket sinasabi na iisa na lang kayo, mawawala na yung identity mo as a person. Kasi pag iniwan ka niyan, nga ka. Sino ka na? Kawawa ka. Diba? Pero kapag umabot sa punto na niloko ka at pinagpalit ka sa iba, piliin mo na lang na maging mag-isa. At least kilala mo pa rin kung sino ka. Sarili mo na lang ang kakampi mo. Sarili mo na lang ang matatakbuhan mo. Kaya please, wag nang tatanga-tanga ha. Kapag pinagpalit ka na, iniwan ka na at sinasabi mo, pinaglalaban mo at pinagmamalaki mo na, pinagpalit? Hindi masakit. Panindigan mo. Panindigan mo hanggang dulo.
patunayan mo na kaya mo nang mag-isa sa sarili mo nang hindi mo binabalikan yung taong manluloko na sinasabi mong mahal mo. Hindi ka nga mahal. Pinagpalit ka nga ni, di ba? At para sa mga manloloko, hindi naman kaya ay may balak magloko, hala? Pinaplano mong magloko, mag-cheat, hala? Ako ang kinakabahan para sa'yo. Kung makakabog ang dibdib ko, wag mo nang gawin, wag mo nang tangkain, ikaw lang din ang talo. Itagahan nyo to sa bato, ha? Itagahan nyo to sa mga kokote ninyong gamunggo. Grabe naman si B-Boy. Oo, tandaan nyo na hindi lahat pumapayag magpaloko. Hindi lahat ay papatawarin kayo. Sinasabi ko sa'yo, makakahanap, makakatagpo ka ng isang tao na magpaparamdam sa'yo na sana tinikom mo na lang yung nasa pagitan ng hita mo kesa magloko. Promise. Kasi relationship over talaga, di ba? As in, agad-agad, walang patumpik-tumpik, walang pagpapaliwanag, wala nang pag-aalinlangan, walang sisihan, wala nang kadramahan, tutuldukan ang dapat tuldukan. Lagot ka dyan. Pero bago natin tuldukan ang usapan natin ngayong gabi, ano ba naman niya? Sarap-sarap ng usapan eh. Hindi, syempre, dapat kong ipamigay sa inyo dahil ito na ang mahalagang anunsyo kung sino nga ba ang makatatanggap ng tumataginting na 500 piso para sa ating ACS! 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 Yes, friend, kung ikaw ay niloko at sinasabi mo na okay lang ipagpalit, hindi naman masakit. Nako, eto ang hindi mo dapat ipagpalit. Ang premyong pwede mong makamit para sa ating ACS. Pera-pera lang yan, hatid sa inyo ng Charm Fabcon Purple Eternity. At kanina nga po mga yes, friend, ang hinahanap or ang aking katanungan na hinahanapan ko ng kasagutan ay kung ilan ang kontinente ng mundo. Di ba? Sabi ko nga sa tanong ko kanina, kung ang ex mo ay hindi kontento, ilan ang kontinente sa mundo? Di ba? Tang twister yun. At eto na, yes friend, wag na nating patagalin pa dahil congratulations! May nalo na sa'yo na ang tumataginting na 500 pesos! Dennis Fernando, congratulations! Meron kang tumataginting na 500 at ang kanyang kasagutan ay tamang-tama, tumpak na tumpak. Sabi niya, 7. Yes! Ano ang 7 na yun? Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, at Australia. O, di ba kabisado ni B-Boy Bibo? O, joke lang, may kodigo po ako. Kuya, sino nga to Kuya Dennis? Kung narinig mo to sa mga oras na ito, ang kailangan mo naman gawin ay mag-send ng iyong GCash number para tuluyan mo nang makamit ang iyong tumataginting na 500 pesos handog sa iyo ng ACS! 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 Yes, friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB nyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy Bibo, magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Oras natin, 11:47. Good night, BB. Nothing to say.